We are going to continue our series on The Bible Explains, part 201. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, part 7. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have brought us here today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you also for the beautiful people who are joining us today via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Today, we're going to talk about a grace-filled expression of blessing toward fellow believers. Whenever we say to a fellow believer, stay blessed, it is a grace-filled expression of blessing toward him or her. Kapag sinasabi natin sa ating kabiyaya, stay blessed, nire-release po natin ang pagpapala sa kanyang buhay. At ito'y palagi natin binibigkas at dapat madalas nating bigkasin sa mga nai-encounter po nating mga kabiyaya sa loob ng tahanan, sa loob ng opisina, o sa kapaligiran na ating ginagalawan. To unbelievers, we say, God bless you, because they have not yet received the fullness of God's blessing in Christ. We speak blessing over them in faith, believing that one day they will receive it and be saved through Christ. Yun po ang ating panalangin at desire ng ating puso ng mga unbelievers ay makakilala sa Panginoon, matanggap ang grasya, matanggap ang pagpapala, sukdulan, higit sa lahat, ang kaligtasan. Kaya kapag ang kausap mo ay unbeliever, you say, God bless you. Sinasabi lang po yan sa mga unbelievers. However, to fellow believers, we don't usually say, God bless you. Because in Christ, we are already blessed. Ephesians chapter 1, verse 3. Instead, we say, stay blessed as a reminder to remain in the awareness and enjoyment of that blessing. Kapag ang kausap mo ay believer, kabiyaya in particular, you do not say, God bless you, kasi blessed na siya. Ang kausap mo ay believer, ang sasabihin mo sa kanya, stay blessed. Manatili kang pinagpala. Dahil siya naman ay tunay na pinagpala na ng ating Panginoon. Having said this, allow me to share with you today the 3 impacts of saying, stay blessed to fellow believers. Anong impact mayroon sa iyong kausap na believer o mananampalataya sa tuwing sinasabi mo, stay blessed? Remember, hindi po yan basta mga salita lang. Hindi po yan basta linya. Pinag-uusapan po natin, grace-filled expression for stronger relationships. Lumalakas ang relasyon ng mga kapatiran at mga kabiyaya sa tuwing masyado tayong intentional
sinasabi natin, stay blessed. And today we're going to talk about the impact. Ano ang impact nito sa buhay ng mga kabiyaya? Let's begin. Whenever we say to a fellow believer, stay blessed. Number one, it affirms they're already blessed in Christ. Kapag sinasabi mo yan, ina-affirm mo sa Kanya na siya'y pinagpala na. Hindi po pagpapalain. Hindi po wishful thinking na sana pagpalain ka ng Panginoon. Ang Tagalog ng pagpalain ka ng Panginoon, sa English po, God bless you. Sa Tagalog, pagpalain ka ng Panginoon. Kaya hindi bagay sa isang mananampalataya. Kasi sa isang mananampalataya, siya ay pinagpala na. Kaya pag sinabi mong pagpalain ka ng Panginoon, hindi bagay. Alam niyo kung ba't hindi bagay? Kasi pinagpala na siya. Sa halip, sabihin mo sa Kanya, manatili kang pinagpala. Sa English, stay blessed. And that is a very affirmative statement toward a fellow believer. When you say stay blessed to a fellow believer, you are not speaking from a place of uncertainty or wishful thinking. You're speaking from the certainty of their identity in Christ. Take note, in light of the finished work of Jesus, believers are not trying to earn or chase blessings. They already receive the blessing and they are already blessed fully, permanently, because of their union with Christ. Can you say amen? Amen. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo po'y pinagpala na. Ang pagpapalang ito ay permanent. Ang pagpapalang ito hindi nagbabago. Ang pagpapalang ito'y nananatili. Kaya kapag binibigkas mo, ikaw ay pinagpala na, manatili ka sa Kanyang pagpapala. Ito'y affirmation. Again, ito po'y affirmation na siya'y pinagpala na ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 3. The Apostle Paul writes, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ." Are you in Christ? You are already blessed. Interesting po sa study na ito, na ang word na bless ay galing sa Greek word na eulogeo. Ito po'y kombinasyon ng dalawang salita. Eu, meaning good. Logeo, to speak. Dito po natin kinuha yung matandang Ingles na salitang eulogy, na kapag merong burol o may patay, ang tao'y nagsasalita ng mabuting bagay doon sa yumao. Ang tawag doon, eulogy. Ang word na eulogeo ay good, to speak. Pagsamahin mo, to speak good. Ang magandang parte po sa pag-aaral na ito, ang word na eulogeo sa original Greek text at sa original Greek grammar ay nakasulat sa aorist tense. Ibig sabihin ng aorist tense, past tense. Kaya spoken good. Kaya pag pinagsama mo, in Christ, God has spoken good over you. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagsalita na ng mabuti sa iyo. Hindi po magsasalita pa lang. Hindi po kasalukuyang nagsasalita. Ibig sabihin ng aorist tense, nagsalita na. Tapos na. Binigkas na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, pinagpala na kita. Kaya wag mong kontrahin yung binigkas na ng Diyos. Kaya para sabihin mong pagpalain ka ng Diyos, hindi tumutugma doon sa binigkas na ng Diyos.
binigkas na ng Diyos, pinagpala na kita. So, huwag mong baguhin yung binigkas ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, pagpapalain kita kapag ikaw ay na kay Kristo. Ang sabi po ng Diyos, dahil ikaw ay na kay Kristo, pinagpala na kita. You are already blessed. Everybody shout, in Christ I am blessed. In Christ I am blessed. One more time, louder. In Christ I am blessed. One more time. In Christ I am blessed. In Christ I am blessed. Are you blessed? Amen. Are you in Christ? Amen. Now, sinong nagsabi niyan? Sinong nagbigkas niyan sa atin? Ang Diyos mismo. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, dapat bibigkasin mo kung ano yung binigkas na ng Diyos sa iyo. Huwag mong sabihing malas. Huwag mong sabihing ang hirap. Huwag mong sabihing mamamatay na ako. Huwag mong sabihing grabe ng buhay ito. Pesteng buhay ito. Mali yun. Yun po ay pagwawalang kabuluhan sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung naniniwala ka sa Diyos, kung naniniwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, bigkasin mo kung anong binigkas ng Diyos sa iyo. Sinabi ng Diyos sa iyo, yamang ikaw ay na kay Kristo, pinagpala na kita. Ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay na kay Kristo. Everybody shout, in Christ I am blessed. In Christ I am blessed. Do you believe that? Amen. Kapag ikaw ay kabiyaya, ikaw ay na kay Kristo, siya ay blessed. Kaya ang sasabihin mo sa Kanya, stay blessed. Manatili ka pinagpala, sapagkat ikaw ay pinagpala na. Can you say amen? Amen. Ephesians chapter 1 verse 6. Very interesting. Sa chapter 1 po ito parehas matatagpuan. Una sa verse 3, pangalawa sa verse 6. The Apostle Paul writes, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved or beloved. Yung word na accepted, ang Greek word ay charito. Inulit ko, charito. Yun po ang bigkas, charito. Bakit binibigkas natin charito? Dahil nakasulat sa Ingles. Sabihin natin, charito! 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 Sabihin natin, charito! Charito! I am charito! Ayan, maliwanag po ba yan? Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay charito. Everybody say, in Christ, I am charito. In Christ I am charito. Ang ibig sabihin ng charito ay highly favored. Charito means highly favored. Ginamit din po yan sa Luke 1:28. Ang tinawag naman pong highly favored doon ay si Mary. The same Greek word ang ginamit po sa Ingles, charito, ang ibig sabihin highly favored. Kaya pag ikaw ay na kay Kristo, highly favored ka. Pero ang interesting point po ay ito, mga kabiyaya. Kapag napansin ninyo, ang Greek word na charito ay sa Greek grammar ay aorist tense. Kaya look at the verse. To the praise of the glory of His grace by which He made. Past tense, di ba? Made. Hindi po He will make. He made us charito. He made us accepted. Ibig sabihin, you are already accepted. Kasi made eh. Ginawa ng charito. Ginawa ng accepted. Hindi po gagawin pa lang. Ano po ang basis bakit tayo ginawang accepted or charito? Look at the next line. In the beloved or beloved. Sino po yung beloved? Si Jesus Christ po yan. Remember, sabi po ng Father, twice from heaven, He spoke, this is my
beloved Son, in whom I am well pleased. Binigkas niya po yan doon po sa Jordan River. Matthew chapter 3. Binigkas niya uli yan doon po sa taas ng bundok. Matthew 17, the Mount of Transfiguration, where the Father spoke for the second time from heaven. He said, "This is my beloved Son." So sino po yung beloved? Si Jesus. Nabalik tayo doon sa Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace by which He made, not He will make, made. Nagawa na, hindi pa. Nagawa na. Made us accepted. Anong Greek word ng accepted? Charito. Made us accepted. Made us charito. Charito na, hindi pa. Charito na. Made us charito in the beloved. Pwede rin po, in Christ. Sino yung beloved? Christ. So, in Christ. Doon po sa Ephesians chapter 1 verse 3, you are blessed because you are in Christ. Ephesians chapter 1 verse 6, you are highly favored because you are in the beloved. Sino yung beloved? Christ. Sa mga kapatid, pagsamahin natin. Ephesians chapter 1 verse 3, you are blessed. Ephesians chapter 1 verse 6, you are highly favored. Put that together. In Christ, you are blessed and highly favored. Give Him praise, give Him praise. You are blessed and highly favored. Now, yan ang dahilan kung bakit every Sunday binibigkas natin yan. I am charito, I am blessed and highly favored, I am a child of God. Dahil yung child of God lang ang blessed and highly favored. At yun ay yung mga na kay Kristo. Tayong na kay Kristo, pinagpala na at pinaburan ng ating Panginoon. Shout, Amen. Again, everybody shout, I am charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Malakas na palakpakan. May kasamang hiyawan. Come on, make a joyful noise. Shout amen. When we say stay blessed, we are calling the believer to remain in the awareness and enjoyment of what's already theirs. To walk in it, think from it, and respond through it. Grabe, kapag aware ka doon sa katatayuan mo na ikaw ay pinagpala na at pinaburan, you begin to walk in the blessing of God. You begin to think from the blessing of God, and you respond to every situation through the blessing of God bestowed upon you, not by works, but by His grace, through the finished work of Jesus. Make no mistake about this. Hindi ka pinagpala dahil sa iyong mga gawa. Ikaw ay pinagpala at pinaburan dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? It's a call to rest, not to strive. It's a declaration that they are not working for blessing, but living from blessing. Maliwanag na deklarasyon. Hindi ka po gumagawa papunta sa pagpapala. Ikaw ay gumagawa mula sa posisyon na pinagpala ka na at pinaburan ka na ng Panginoon dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen. Nabaging ang iyong gawa ay biyaya din ng Diyos dahil ang biyaya ang gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, stay blessed. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God.
To say stay blessed is to say you are already seated with Christ in the heavenly places. You are already favored, loved, and accepted. Keep living in this reality. Yan na ang reality. Pinagpala ka na, pinaburang ka na, mahal ka ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos. Ikaw ay nakaupo sa tabi ni Kristo. It's a matter of spiritual reality. Then you have to speak what you believe. You may not seeing it, you may not feeling it, but if you believe it, say it. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Bigkasin mo, pinagpala ka at pinaburan. Bigkasin mo, manatili ka sa pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi ako nananalangin pagpalain ka. Hindi rin ako umaasang pagpalain ka. Naniniwala ko, pinagpala ka na ng Panginoon, pinaburan ka na ng Panginoon, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos. Kay Kristo, shout amen. Kapag sinasabi po nating stay blessed, this reminder anchors the heart, especially in seasons of struggle or self-doubt. It shifts the focus from performance to position, from lack to abundance, from doing to believing what's been done. Ang laki ng pagbabago. Nagbabago ka ng posisyon mula po sa sariling gawa, mula sa posisyong yan patungo sa posisyon na ikaw ay namamahinga sa tinapos na gawa ni Kristo. Mula sa kakulangan at kasalatan sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Mula sa sariling sikap patungo sa pagpapala, pabor ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Bakit? Because of Christ, you are blessed. Completely, permanently, irrevocably, and eternally. Can you shout amen? Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Number one, whenever we say stay blessed to fellow believers, number one, it affirms they are already blessed in Christ. Number two, it empowers them to walk boldly in grace. Take note, whenever we say to fellow believers, stay blessed, yung statement na yon, nag-empower sa kanya na lumakad ng mayroong kumpiyansa, malakas ang loob sa biyaya ng Diyos dahil naideklara mo sa kanya, pinagpala ka na ng Panginoon. Saying, stay blessed is more than just a kind gesture. It is a faith-filled reminder that we are empowered by God's abundant grace, not by our own strength. How do we know this for sure? Maraming mga bagay na nai-enjoy mo ngayon, hindi dahil magaling ka, kundi dahil biniyayaan ka. Maraming mas magaling sa iyo, pero hindi po nila nakuha ang mayroon ka. Maraming mga taong pinapangarap pa lang ang mga bagay na nai-enjoy mo na ngayon sapagkat ikaw ay ninitian ng langit, pinaburan ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo. Laging tandaan, dahil ikaw ay nasa beloved Son, you become God's beloved. Think of that. Ang ibig sabihin po ng beloved, loved by God. Minamahal ng Diyos. Hindi ka minahal ng Diyos dahil sa iyong gawa. Minahal ka ng Diyos dahil ikaw ay na kay Kristo at sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Remember, we love because He first loved us. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil minahal natin siya.
Hindi po. Minahal tayo ng Diyos, ngayon, minahal natin ng Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos ay mula po sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad magmahal. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Romans 5:8. At nang nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi po sa Biblia, we love God because He first loved us. Kaya yung pag-ibig natin sa Diyos ay dahil sa tayong unang inibig ng Diyos. Yung ating serbisyo, yung atin pong pagbo-volunteer sa gawain ng Panginoon, yung atin pong pagbibigay, yung ating pananalangin, yung ating sakripisyo at serbisyo, ito po ay apaw lamang mula sa pusong pinuno ng biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangan piliting dumighay kung ikaw ay busog. Dahil ang dighay ay natural sa taong busog. Dahil binusog ka ng biyaya ng Diyos, ang dighay nito ay ang iyong serbisyo, sakripisyo, pagbibigay. Kaya po hindi kinakailangan pilitin ng tao magbigay. Hindi kailangan takutin, hindi kailangan latiguhin, hindi kailangan persahin. Hindi kailangan suhulan para magsimba, para manalangin at para magserbisyo. Hindi po. Natural sa iyo ang maglingkod sa Panginoon. Natural sa iyo ang manalangin, magbasa ng Biblia at excited ka sa araw ng linggo, pumunta sa bahay ng Panginoon upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Shout Amen! Hindi ka nag-iisip ng dahilan para makaiwas. Gumagawa ka ng paraan para makasimba. Inaayos mo ang schedule mo. Hanggat maaari, sinisikap mong huwag tamaan ng linggo. Hanggat may magagawa ka, pineplex mo ang schedule, pineplex mo ang vacation, pineplex mo ang schedule para huwag tamaan ng linggo. However, in the event na sa pagsisikap mo na i-flex pero tinamaan pa rin, huwag mong i-condemn ang iyong sarili dahil mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa iyo. Hindi galit ang Diyos sa iyo dahil matagal ka nang hindi nagbibigay. Napansin mo ba, matagal ka nang hindi nagbibigay. Pero hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal ka pa rin ng Diyos. May nagtanong nga sa akin, Bishop, pupunta pa rin ba ako sa langit kahit hindi ako magbigay ng offering? Oo naman. Mabilis kang pupunta doon. Walang kaugnayan yan sa iyong kaligtasan. Pero ako'y naniniwala ang totoong ligtas, masayang nagbibigay, masayang sumasamba, masaya sapagkat yan ay natural response ng taong pinuno ng pag-ibig ng Diyos. Can you shout amen? It is a declaration that the believer doesn't need to live in fear, condemnation, or uncertainty, but can walk forward with confidence, knowing they have received an earned favor through Jesus Christ. Meron kang kumpiyansa. Kwadrado ang iyong balikat, nakakatayo ka ng matuwid, sapagkat kung nai-enjoy mo man ang pagpapala ng Diyos, walang halong yabang. Walang halong yabang. Hindi dahil mas magaling ka sa iba, hindi dahil mas matalino ka sa iba, kundi dahil ikaw ay na kay Kristo. Kapag bukas ang gripo at ikaw ay timba na nakatapat sa gripo, wala kang magagawa kundi mapuno ng pagpapala. Dahil ikaw ay na kay Kristo at dahil ikaw ay nakatapat sa timba ng gripo ng pagpapala ng Diyos, wala kang magagawa kundi ma-enjoy ang pagpapala at pabor ng Diyos sa iyo. Shout Amen.
Romans 5:17. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Pansinin niyo po yung verse, those, merong tinutukoy, those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness, what will happen to these people who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness? What will happen to these people? Look at the verse. Please tell me, what will happen to these people? Reign in life. Sila'y maghahari sa buhay. Hindi sila ang paghaharian ng kahirapan, karamdaman, at lahat ng problema. Sila po'y maghahari sa buhay. Daig nila ang problema, daig nila ang karamdaman, daig nila ang pangangailangan, sapagat lahat ito ay kinarga ni Kristo para sa iyo. You can reign in life. Na hindi ko sinasabing hindi ka dadapuan ng problema, pero daig mo ang problema. Hindi ko sinasabing hindi ka dadapuan ng karamdaman. Nandito tayo sa mundo na ito ng paligid ay bat-bat ng mikrobyo. Pwedeng dumapo, pero hindi kailangan magtagal. Inaangkin mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Sa kanyang sugat, pinagaling ka na. Na hindi ko sinasabing hindi darating ang mga pangangailangan sa dami ng gastusin sa buhay. Sa dami ng mga bayarin, hindi ko sinasabing hindi darating ang mga malaking pangailangan. Pero sinasabi ko po sa inyo na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, siya, bagaman mayaman, naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap guminhawa ang ating buhay. Shout amen. Of course, alam ko pag naririnig ng iba ang mensaheng tulad niyan, tumataas ang kilay ng iba, nagsasalubong ang kilay at ang iba'y naglalabaha at inaahit ang kilay. Wala akong masyado magagawa sa inyo dahil nangyayari lang ito sa mga naniniwala. Pasensya na kayo, naniniwala kami dito, kaya nangyayari sa amin ang pagpapala at pabor ng Diyos! Shout amen! Of course, sa mga hindi naniniwala, wala namang masyadong mangyayari sa inyo. Kaya nga hindi masyadong exciting ang buhay ng mga hindi naniniwala sapagkat wala silang ini-expect. Pero kapag na kay Kristo ka, very exciting sapagkat ini-expect mo pagsikat ng araw sa umagang ito, ako'y pinagpala na, ako'y pinaburan na, hahabulin ako ng pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Shout amen. Na kung nagagandahan na po kayo sa sali na yan, ipakita ko po sa inyo ang isa pang version. Same verse, Romans 5:17 from the Amplified Version. For if because of one man's trespass death reigned through that one, referring to Adam, much more surely, sigurado to, not maybe, not hopefully, hey, not even prayerfully. You don't pray about this. Huwag mo nang ipagpe-pray yung sigurado na. Idideklara mo na lang at papasalamatan. Surely will those, may tinutukoy na people, those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness, what will happen to these people who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness? Pray tell me, what will happen to these people? Sabay-sabay, what will happen to these people? Reign as kings in life. Kaya hindi ka talunan. Huwag kang mamuhay bilang talunan. Huwag kang sumimangot. Lagi kang masaya. Buhay si Jesus. Hindi ko sinasabing walang problema. Pero walang problemang hindi dinaig ni Jesus. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakasakit.
Maring dumapo ang sakit. Maring iba sa inyo nanonood sa broadcast na ito, nasa ospital. And we speak healing to you right now. Naniniwala kami habang naririnig mo minsayeng ito, dinadapuan ka na ng pananampalataya. Sa araw na ito, pinagaling ka na ng Panginoon. Today is your healing day. Shout amen. Akala mo ba'y aksidente ito? Hindi. Nilubito ng Diyos sa malbuhamong karamdaman na parang akala mo hindi ka naggagaling. Mayroong kagalingan kay Jesus. Bakit? Sapagkat pag natanggap mo na yung grasya, pag natanggap mo na yung katuwiran, matuwid ka na sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Sabi sa Bible, maghahari ka sa buhay na ito. Hindi ka paghaharian ng gawa ng kaaway, daig mo ang kaaway, sapagkat ikaw ay ginawa pang higit sa mananagumpay. Isinama ka na sa parada ng kanyang tagumpay, at ang halimuyak ng kanyang tagumpay ay nasa iyo. Kaya ang bango mo ay ang bango ni Kristo. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ni Kristo. Ikaw ay nakaupo sa tabi ni Kristo. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinaburan. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikodrado mo ang iyong balikat, hindi katalunan. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Palakpakan natin, malakas ang Panginoon. Praise God. Amen. Now look at the verse one more time. Those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness reign as kings in life. Tell me how? Through the one man. Who is that one man? Jesus Christ. Sa pamagitan ng unang Adan, ang tao ay bumagsak. Sa pamagitan ng ikalawang Adan, ang tao ay iniangat ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ngayon ay pinagpala na at pinaburan. Siyempre, nangyayari lang yan sa mga naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Everybody shout, I believe. I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace is not passive. It empowers. Just as sin once ruled, those who receive God's grace are now meant to reign in life. That means believers are no longer victims of circumstances, no longer victims of emotions and even our past failures. Because of the finished work of Christ, they have been given the authority, the identity, and spiritual riches to live boldly in God's purpose. Matapang, malakas ang loob, nakatayo ng matuwid, sapagkat alam mo, kakampi mo ang Panginoon. Alam mo, pinaburan ka ng Panginoon. Alam mo, hindi naggalit ang Diyos sa iyo. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, if God be for you, who can be against you? Pag samasamahin man ang pwersa ng kaaway, hindi po kayang daigin ng anak ng Diyos, sapagkat pinagtagumpay na tayo ni Kristo dahil sa kanyang tinapos na gawa. Shout, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. When you say stay blessed, you are not merely offering comfort. You are calling out their royalty in Christ. You are reminding them you have what it takes. Not because of you, but because of Christ in you. Don't shrink back. Don't doubt. Grace has equipped you to reign. Remember, we who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign as kings in life. Can you say amen? Amen. To stay blessed is to stay confident in who Christ has made you to be, and to move through life with the assurance that grace
is not just enough. Grace is not barely enough. Grace is more than enough. Sapat at higit pa ang grasya ng Panginoon. Number 2, whenever we say, stay blessed to fellow believers, it empowers them to walk boldly in grace. Number 3, whenever you say to fellow believers, stay blessed, it reminds them to be a blessing to others. It reminds them to be a blessing to others. When you say stay blessed to a fellow believer, you are not just reminding them of what they have received in Christ. Furthermore, you are also encouraging them to become a conduit of that blessing to others. Blessing in the context of grace is not something we keep for ourselves. It is something we live out and give away. Mga kapatid, kapag sinasabi mo, stay blessed, hindi ho siya nagiging timba ng pagpapala na sumasahod lang. Siya po'y dinideklara mong daluyan ng pagpapala. Upang ang pagpapalang dumarating sa kanya ay dumadaloy sa ibang tao upang ang pagpapalay maranasan ng mas maraming tao. Kaya kapag sinabing, stay blessed, at the back of your mind, sana all. Pero pinakinggan na ng Diyos ang wish mo, all, lahat ng anak kay Kristo ay pinagpala na at pinaburan ng ating Panginoon. Shout amen? Amen. Kung mayroon siya, wala ka pa nang mayroon siya, huwag kang mainggit. Sapagkat hindi lang naman siya ang anak ng Diyos. Baka una lang dumating yung sa kanya. Yung sayo naman ay parating na. Pagdating ng sa iyo, luma na yung kanya. Laging ilagay sa isip, hindi pwedeng siya lang ang mayroon. Dapat lahat tayo, sapagkat lahat tayo ay anak ng Diyos. Pinagpala tayo at pinaburan. Shout amen. Whether lang nagkataong nauna na i-deliver yung sa kanya. Huwag ka mainggit. Pag nainggit ka, madelay yung sa'yo. Kasi bago dumating, ayusin pa ng Lord ang puso mo. Eh kung ayos na yung puso mo, mapapadali ang delivery. Pero kung wala ka ng ginawa, kung di mainggit, nag-post siya ng pagpapala niya, hindi ka nagla-like. Sabi ng Lord, may problema tong anak ko na ito. Pag inggit, pikit. May mga nagsasabi, nakikita namin yung pinopost niyo. Tinignan ko, di naman nag-like. Nakikita daw niya. Akala ko nakikita mo. Kung nakikita mo, dapat nag-like ka. Kung nakikita mo, dapat nag-heart ka. Dahil nakita mo eh. Dahil ako, nung nakita kong pinagpala ka, nag-like ako. Nung nakita kong pinaburang ka, nag-heart ako. Sapagkat natutuwa ako, nararanasan mo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. Amen. Abisap, di ko naman nakita ang nag-heart ka. Di mo ba nakita nag-heart si Pastor Joe? Ako at si Pastor Joe ay isa. Isa lang ang aming puso. Bago, pag nag-heart siya, nag-heart din ako. Pag nag-like siya, nag-like ako. Sapagkat, isa lang ang aming damdamin. Pag nakita namin sumakay ka sa aeroplano, nag-heart kami. Pag nakita namin sumakay ka sa Ferris wheel, nag-heart kami. Pag nakita namin kumakain ka ng masarap na pagkain, nagmamantika ang nguso mo at ikaw ay busog na busog, nag-heart kami. Pag nakita namin ikaw ay namamasyal, nag-heart kami. Pag nakita namin may bago kang bahay, may bago kang sasakyan, may bago kang asawa, nag-heart kami. Dahil alam namin wala na yung dati patay na, sumalangit nawa. At karapatan mong sumaya, karapatan mong pagpalain, karapatan mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Shout amen. Amen.
Pag nakita mong pinagpala ang kapatid, i-heart at i-like mo. You know what you're doing? Listen, I'm talking to your heart. You're disciplining your heart. Lord, natutuwa ako sa kapatid na to. Meron siyang bagong sasakyan. Kahit alam mo na yung sasakyan mo luma, pag umandar ayaw huminto. Pag huminto ayaw nang umandar. Tapos narito siya. May hawak, ang laki-laking susi. Nagpapapicture. Ha? Parang kinukutsa ka. Hindi. Natutuwa siya sa kanyang pagpapala. Anong kailangan? Makituwa tayo sa Kanya. Makigalak tayo sa Kanya. Dahil susunod na ang pagpapala mo. Darating na ang biyaya mo. Shout! Amen! Praise God. 2 Corinthians 9:8. I'll show you the verse. And God is able to bless you abundantly. So that, now look at the purpose. Why God is able to bless you abundantly. So that, in all things, at all times, having all that you need, lots of all, sana all. Look at the verse. All things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Hindi ho magpapark ang pagpapala sa iyo. Hindi po dapat mag-stop. Huwag kang matakot mag-release ng pagpapala. Huwag matakot. Dahil habang nagre-release ka, tuloy-tuloy ang supply ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang agos ng pagpapala. Kaya kita niyo mga kapatid, ang dam nagre-release ng tubig. Dahil kapag napuno ang dam, kahit hindi siya mag-release ng tubig, kusang aapaw. Kaya lang, ang mangyayari, kung saan-saan na lang mapupunta. Kaya kung minsan saan-saan napupunta. So it is up to you to direct and redirect your blessing. Dahil pag-apaw po niyan, kung saan-saan pupunta. So wag mong hintayin umapaw at kung saan-saan mapunta. Hayaan mo pag pinupuno ka, dahil yung puno hindi pa apaw eh. Ano susunod sa puno? Apaw. Hindi pa apaw, puno pa lang. Pag puno na, mag-redirect ka na. Pagpalain ko nga itong pinsan ko. Pagpalain ko nga itong tsuhin ko. Pagpalain ko nga itong pastor ko. Amen? Amen? Oh, doon kayo hindi kumikibo. Uulitin ko. Pagpalain ko nga itong pastor ko. Oh, praise God. Binanggit ko yung pinsan mo, amen ka. Binanggit ko yung tsuhin mo, amen ka. Nung binanggit ko yung pastor mo, hindi ka nag-amen. Talagang marami pang aayusin ng Panginoon sa puso mo. Pagka ho pinagpala kayo, pagpalain nyo rin ang nagtuturo sa inyo ng mensahe ng biyaya. Amen! Amen! Bakit? Sapagkat ikaw ay pinagpala ng mensahe. Napuno ka ng biyaya sa mensahe ng Diyos at natuto ka at umunlad ang spiritual na buhay mo. Sabi na Apostol Pablo, kalabisan baga na kaming nagtanim ng spiritual na binhi sa inyo ay umani naman ng material na ani? Sagot ay hindi. Sapagkat kung ikaw ay pinagpala, pagpalain mo rin ang mga taong naging daluyan ng pagpapala sa iyo. Shout amen! Palakpak para kay Lord. Shout amen! The Apostle Paul makes it clear. We are enriched not for selfish comfort, but purposeful generosity. God's grace doesn't just fills us up. It equips us to overflow. Talagang pinuno tayo para umapaw ng pagpapala ng Diyos. Praise God. Sino sa inyong gusto umaapaw ang pagpapala ng Diyos? Taas sa kamay. Amen? Pero handa po ba kayo na bago paapawin ay i-redirect ninyo or direct ninyo, gawan nyo ng tubo. Kabitan nyo ng tubo kung sino ang mga gusto nyong padaluyan ng pagpapala. Gusto ko dumaloy ang pagpapala sa kapatid na ito. Gusto ko magmantika ang nguso niya kasi nung makita ko siya, bitak-bitak na ang nguso. Hindi na nakakahigop
ng mainit na sabaw. Lulutuan ko nga itong kapatid ko na ito ng isang masarap na ulam. Dadaling ko sa kanyang bahay. Nang sa gayon, pag nahigop niya ang mainit na sabaw, masasabi niya, I am Charito, blessed and highly favored. Bakit? Sapagkat ang pagpapala ay pinapadaan lang ng Diyos sa iyo. Hindi lang yung ikaw ang napagpapala. Shout amen. The blessings we have, peace, forgiveness, encouragement, joy, provision, are designed to reach others through us. His grace supplies all we need so we can abound in doing good and become channels of blessing to others. Can you say amen? When we say, stay blessed, you are gently nudging someone to remain open to share what they have received. Pag sinabi mo, bro, stay blessed, you are simply nudging him. Mag-share ka naman. That is exactly. You may not verbalize it, but you say, stay blessed. Kasi nakikita ko, blessed ka. Stay blessed. It is a gently nudge. Start sharing. Pagpalain mo naman yung kapatid mo. Ang unlad-unlad ng buhay mo, tignan mo yung kapatid mo. Pagpalain mo naman yung parents mo, tignan mo yung parents mo. You're just nudging. Pagpalain mo naman yung ibang tao. That is exactly what it is. A gentle nudge. It's unspoken encouragement to say, let your light be a testimony of grace. Let your words uplift. Your hands serve. Your resources build others up. Pasayahin mo naman ang iba. Kita nyo, maging yung mga professional, they do it once in a while. They offer free services. Doctors, lawyers, and even people around us. It's not all about money. Hindi lahat ng kung magkano makukuha ko, kung magkano ang akin, kundi kung ano naman ang maisishare ko sa iba. Pasayahin mo iba. Hindi lahat may presyo. You can just give, this is for free, libre ito. I am just doing this for free. Only for today. Only for today. Not in every given day. Of course, I need to live. Naunawaan niyo ibig sabihin? Kailangan ko ring mabuhay. Kailangan ko ring mabuhay. Pero sa araw na ito, I am announcing to all the world na sino man ang magpapakasal sa araw na ito, libre. Kailangan sa araw lang na ito. Dahil bukas may bayad na. Now you are just offering some extension of help. Why you do that? Because it is God's will for you to bless others as well. Can you say amen? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Beautifully worded by the Apostle Paul. Command those who are rich in this present world. Sinong kausap? Mga mayayaman doon sa simbahan ng Epeso. Dahil si Apostol Pablo, sinulatan niya si Timoteo ang pastor ng simbahan ng Epeso. Hey, ang Epeso po ay mayamang syudad. Ang mga membro ni Pastor Timoteo, mga mayayaman. Kaya sinulatan niya Sabi niya, command. Wala ka namang right mag-command sa wala sa loob ng church Alam nga naman ng sinasabihan ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung mga mayayaman sa labas. Wala hong right si Pastor Timothy, utusan yung mga mayaman sa labas. So you know, contextually, ang kausap ni Apostol Pablong sinulatan niya si Timoteo ay ang mga mayayaman sa loob ng church. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. But, contrary to that, to put their hope in God, who richly provides us with everything for what purpose? So God wants you to enjoy. Hey, listen, don't feel guilty if you enjoy what God has blessed you. Huwag kayong mag-guilty kung kumakain kayo ng masarap.
Sabi ng iba, kain kayo ng masarap. Yung iba walang makain. Mga kapatid, yung ibang walang makain, pinapanalangin po natin. At kung meron naman po tayong maisishare, sinishare din po natin. Pero huwag kang mapigilan, i-enjoy mo yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo. Dahil sa totoo lang, sa layunin ng Diyos, gusto niyang ma-enjoy mo ang pagpapalang bigay ng Diyos. Can you say amen? Now, look at verse 18. Not only for our enjoyment, Paul did not stop there. Hindi siya tumigil. Sulat pa rin siya. Verse 18. Command them. Sino yung them? The rich. Saan galing ang verse 18? 17. Sino ang subject ng 17? The rich. Command the rich. Verse 18, command them, referring to the rich. To do what? You see, to do good. Not only to enjoy. Not only to go around the world. Not only to enjoy, but also to do good. What else? To be rich in good deeds. Furthermore, sabi ni Paul, not only do good, but do very good. Be rich in good deeds. What else? Come on. What else? Be generous. What else? Willing to share. Hindi ka na sinususolicitan. Inaantay mo pang may dumating na solicitation letter. Inaantay mo pang hingang ka. Sobrang yaman mo na. Pinagpala ka at pinaburan. Dapat willing ka nang mag-share. Dapat very generous ka. Dapat sagana kang gumawa ng mabuti. Bakit? Mayaman ka. Ito'y utos sa mga mayaman. Now, look at verse 19. In this way, what way? Yung binanggit sa verse 18. Verse 19 eh. Saan galing ang 19? Sa 18. In this way. What way? Yun pong doing good, being rich in good deeds, be generous and willing to. In doing this, in this way, they, sino yung they? The rich people, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Where is that? In heaven. In the coming age, so that they may take hold of the light that is truly light. Interesting. Ang tunay na buhay hindi dito. Ang tinawag ni Apostol Pablong tunay na buhay ay doon. Ano to? Testing. Trial. Kaya kung sa testing and trial, hindi ka nakapasa sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, how much more in the next life? Hindi mo lahat pinayaman. Hindi mo lahat ay mayaman. May mga average lang po. Pero pinayaman ka ng Diyos. Alam mo yon, you can tell it. Kung ikaw ay nandun sa level na pinayaman ka ng Diyos, na yung pera mo ay milyon-milyon. Alam mo, pag 1 milyon lang ang pera mo, hindi ka mayaman. Pangkaraniwan na lang po ang 1 milyon ngayon. 1 milyon nga ho, hindi makatayo ng bahay. Ang mga nasa level po ng mga mayaman, yung milyon-milyon. Kayang gumastos ng milyon, may milyon pa rin nakatira sa kanyang bangko. Mga kapatid, pag nandun ka sa level na yon, you have the opportunity to do good, to be rich in good deeds, be generous, and willing to share. Mga kapatid, hindi kailangan maging mayaman para maging generous. Pero pag mayaman ka, you are in a better position to be generous because you can do what others simply cannot do. The world doesn't need more people hoarding grace. It needs believers who walk in it, speak it, and share it generously. And that includes the way we forgive. Be generous the way you forgive. Be generous the way you support. And be generous the way you encourage people. Speak good words more often and more. Every believer is called not just to enjoy the blessing, but to embody it. Because bless people. Let me put it this way. Blessed people, bless people. Ang mga pinagpala na tao, pinagpapala rin nila ang iba
Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God! Thank you, Jesus. Taas sa kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. You are blessed. Amen. Everybody say, I am blessed. I am highly favored. Blessed and highly favored people bless and favor other people as well. Saying stay blessed reminds everyone that you or we are full, so pour out. We are loved, so love well. We are grace, so give grace. Alam niyo po ba that you cannot give what you do not have? You can only give what you have. So God has given you so much. Give, share. That's why you say, stay blessed. Let's see them again. 3 impacts of saying stay blessed to fellow believers. Look at this. 3 impact kapag sinasabi mo sa fellow believer, stay blessed. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Number 2. Number 3. Every time you say stay blessed to fellow believers, it affirms they are already blessed in Christ. It empowers them to walk boldly in grace. It reminds them to be a blessing to others. Now let me close by giving you the life application. Number 1, remind your fellow believer they're blessed. Paalalahanan mo. How do I do that, Bishop? By saying, stay blessed, bro. Stay blessed, sis. You say that. Pag sinasabi mo yon, ipinapaalala mo. Pinagpala ka na. Manatili ka sa kanyang pagpapala. When you say stay blessed, you are not just offering a kind wish. You are reminding your fellow believer of a powerful truth. And what is that truth? The truth is they are already blessed in Christ. It's a gentle affirmation of their identity and inheritance by grace. You are in Christ, and in Christ you are blessed. So I say to you, my brother, stay blessed. Number 2, encourage your fellow believer to enjoy their blessing. Kapag sinasabi mo, stay blessed, ini-encourage kita, mamasyal ka naman. Pag sinabi ko, stay blessed, ini-encourage kita, kumain ka naman ng masarap. Pag sinabi kong, stay blessed, sinasabi ko sa iyo na enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. When you say stay blessed to a fellow believer, you are not only reminding them that they are blessed. You already did that. The first one you did. Yun ay una mong ginawa. Nire-remind mo na sila'y pinagpala. But more than that, you are also encouraging them to enjoy those blessings. Why? As 1 Timothy 6:17 says, God richly provides us with everything. For what purpose? Our enjoyment. Saying, stay blessed, is an encouragement to live with joy and gratitude, fully embracing the grace and the goodness already given in Christ. Kaya, pag may nakita kang kabiyaya, sabihan mo, stay blessed. Personal man, o sa message, o personal message, o sa call, o kaya ay sa post, sabi mo, stay blessed. Kapag sinabi mo sa kanya yan, nai-encourage siya, na-enjoy niya ang pagpapala ng Panginoon. Number 3, declare your fellow believers' blessing. Dapat, primary responsibility niya, i-declare niya yung kanyang pagpapala. Pero pag sinabi ko, stay blessed, I am declaring your blessing. Tumutulong akong i-declare ako ang iyong pagpapala.
Kasi nakikita ko pinagpala ka. Ang ganda ng itsura mo ngayon, 5 years ago. Grabe, 5 taong nakakaraan, isang uod na lang ang di pumipirma. Dispatch ka na. Pero miraculously healed by God. Now look at yourself. Tignan mo ang sarili mo. You're so blessed. Kaya ano sasabihin ko? Stay blessed. Dinideklara ko na pinagpala ka ng Panginoon. When you say, stay blessed, you are declaring your fellow believers' blessing aloud. A confession of truth, not just a wish. Kasi kung wish lang, sana pagpalain ka ng Lord, Sana pagpalain ka ng Lord, wish yun. Pero hindi po sana, kundi stay blessed, dahil alam ko, blessed ka na ni Lord. Can you say amen? You are speaking light and grace over them, affirming that in Christ they are already blessed and favored. It is a powerful way to align your words with what God has already given. Pinagpala na po ba? Hindi pa. Kaya pag sinabi mong stay blessed, yung words mo nag-a-align doon sa reality na siya'y pinagpala na. Kaya huwag mong ipagkait araw-araw sa sino ang makakasalamuha mong kabiyaya. Sabihin mo, stay blessed. Because every time you do that, you are declaring their blessing. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application, malakas, sabay-sabay. Everybody sit up straight. Let's read this out loud. Malakas. As in malakas, sabay-sabay. 3 life application. Kapag sinasabi nating stay blessed sa ating fellow believers o mga kabiyaya. Ready? Application number 1. Number 2. Number 3. Every time you say stay blessed to fellow believers, this will always be the application. Remind your fellow believer they're blessed. Encourage your fellow believer to enjoy their blessing. Declare your fellow believers' blessing. The big idea is, in Christ, I speak blessing to fellow believers. Kay Kristo, ako'y nagsasalita ng pagpapala sa kapwa ko mananampalataya. Amen? Sabay-sabay, malakas. Ano ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, I speak blessing to fellow believers. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, receive His blessing, so we can speak blessing over your life and affirm that blessing from this day forward. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus, ngayon ang araw ng kaligtasan, manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating 2 kamay sa loob ng bulwagan na ito. Samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Bawat kataga na bibigkasin ko, ariin mo na isang personal mong panalangin. Doon po sa mga datihan, hinihiling ko po na sumunod kayo sa panalangin ito bilang pagsuporta sa mga bagong tatanggap sa araw na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. Amen. Kami po ay natutuwa, nagagalak sa sino man tumanggap sa Panginoon sa oras na ito. Sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Tayo po'y dumako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements, mga kabiyaya sa mga nanonood sa broadcast. Let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Minsan pa sabay-sabay, malakas. As in, malakas at sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, I speak blessing to fellow believers. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!